So mga kababayan, ito na nga. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si PBBM walang sinasanto. Lahat ng sinasabi niya pinatutuhanan. Ano ba ang unang sabi ni PBBM? Walang walang kaikaibigan, walang kamag-anak, at higit sa lahat, walang kaprater-fraternity. Kung sangkot ka, kung dawit ka, managot ka. Wala talagang sinasanto. Oo, wala talagang sinasanto mga kababayan. So ito po mga kababayan, yung balita ngayon na kung saan gusto nating reaksyonan na mismong si PBBM na tinabla na si pinsan niyang si Martin Romualdez at mga kababayan, ano yun Ken? Pinaubaya na sa ombudsman ang investigasyon kung talagang pasok, kung hindi. Ito po, mga kababayan. Pupuntahan po natin dito sa atin mismong cellphone. Ipakita ko sa inyo yung naturang balita na kung saan pinaubaya na, mga kababayan, ni PBBM. Nasa office ang ombudsman na nga ang bola at gaya ng sinabi ng Pangulo, susundan nito ang ebidensya. Yan ang agenda report ni Hannah. Ayan na. Nakatakdang aksyonan ng ombudsman sa susunod na linggo ang rekomendasyong makasuhan na sina dating Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos irekomenda ng DPWH at ICI o Independent Commission for Infrastructure na makasuhan sila ng plunder at iba pang charges. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susundan lang nila ang ebidensya. Evaluation muna, titira namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Pagdating sa timeline, posibleng abutin daw ng buwan ang investigasyon. Pero sinisiguro ni Remulla na may makakasuhan pa rin bago matapos ang taon. Katunayan, nasa 15 kaso na raw ang nasa ilalim ng preliminary investigation kaugnay ng flood control scandal. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Bago umalis sa pwesto, naging House Appropriations Committee Chair si Go sa termino ni Romualdez nung ito pa ay House Speaker. Sabi ng DPWH, posibleng nag-commit ang dalawa ng plunder, direct bribery at lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayan na. Posibleng mahaharap sila sa plunder, bribery, at Anti-Corruption Practices Act, no? Mga kababayan, yung kanilang kakaharaping kaso kung sakaling mapatunayan nga. Actually, mga kababayan, napapatunayan talaga kasi nga si Zaldico ay mayroon ng warrant. So, siguro mga kababayan, naku po, sabi ko nga sa inyo sabi ko sa inyo mga kababayan, itong mga DDS, laging nagtatanong, bakit si ganito lang ang kinasuhan? Bakit si ganun lang ang kinakasuhan? Bakit si ganun kasuhan? Bakit hindi kasali si Romualdez? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo manghingi sa akin ng ebidensya, bibigyan ko kayo, pero saksakin nyo muna yung dibdib ninyo Pag magdala kayong kutsilyo, saksakin nyo dibdib ninyo, tsaka ko ibigay sa inyo yung ebidensya. At make sure na hawak mo, pero may saksak ka. Kasi, syempre, anong sabi ni Kati Binag? Meron akong USB. Pero, kapag ibigay ko itong USB na to, hindi nyo naman ako kayang ipagtanggol. Ako lang din naman ang magtanggol sa sarili ko at pamilya ko. Yun ang sabi ni Kati Binag. Sa akin, ibigay ko sa inyo yung ebidensya. Nasabit si Martin Romualdez. Pero magbitbit kay kutsilyo, saksakin nyo muna dibdib ninyo. Ngayon pag nasaksak na at bumaon yung kutsilyo, ibigay ko sa inyo. Ganun ang kasimple yan. Kung 10 kayong pumunta sa akin, manghingi, di 10 kayong magsaksak, di tapos, ibibigay ko sa inyo, pero may kapalit, saksakin nyo muna yung dibdib ninyo. Diba? Si Aimee, pag manghingi sa akin yan, hindi na kailangan, iyuko lang yan ganun, diretso na yan Diba? Kapag si Aimee manghingi sa akin, kasi alam ko naman na galit talaga si Aimee. Diyos ko, pinsan niya yan tinawagan niya yung bunjing, tinawag niyang buhaya. Diba? Alam natin na galit si Aimee dyan. Hindi na kailangan ni Aimee ng kutsilyo, isang yuko niya lang ganun. Patay. Wala na, diretso. Mga kababayan. Continue natin. Nawala tuloy.
Lumitaw ang kanilang mga pangalan sa flood control scandal matapos iturong may kaugnayan sila sa pagtanggap ng kickbacks sa mga questionableng flood control project. Nako. Nitong nakaraang linggo lang, lumitaw si Ko sa isang online video para isiwalat na nag-insert siya ng 100 billion sa BICAM ng budget process, alinsunod umano sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan pa, isa pa Iginamit yan. niya rin si Romualdez doon na umano'y tumanggap ng kickback dito. Sabi ni Remulla, Isa pa yan mga kababayan, yung sinasabi nating 100 billion insertion. Actually mga kababayan, yung 100 billion insertion na yan, pinapatutuhanan po yan ni Ping Lacson. Eto ha, pakita ko sa inyo mga kababayan, totoo talaga. Ngayon mga kababayan, kung mapapatunayan yan na totoo, at mapapatunayan niya na meron talagang 100 billion, sa madaling salita, dawi talaga si Romualdez. Hindi ko naman sinabing oo agad. Pero ito, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Kasunod ng pagbusisi sa 2025 national budget, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na totoong may 100 bilyong pisong isiningit dito gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Pero Ayan na. paglilinaw ni Lacson, mayroong mga opisyal na tila gumamit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para mapaikot si Ko. Nakatutok si Maki Pulido. Ayan na. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico, 100 billion pesos ang pina-insert daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 General Appropriations Act nung panahong nasa BICAM na ang budget. At Ang tanong ngayon mga kababayan, sino nga ba yung mga opisyal na yun? Sino nga ba yung mga opisyal na yun na magsabi, okay, sana aprubahan ni President yung cash! 5,000 cash! Yeah! 5,000 cash! Yeah! Sana naman, meron pa nga nag-speech noon, sana aprubahan ng ating mahal na Pangulo para ganun tayo. Alala nyo, may nag-speech noon habang nakaupo si Lisa, si PBBM, tsaka si Romualdez. Magkatabi sila doon. Sana aprubahan ng ating pinakamamahal na Pangulo. Cash! 5,000 cash! Yeah! Gumaganon? Nako, may ads. Huwag mag-skip. Nako, mga kababayan. Ang problema dyan, mga kababayan, ang unang maimbestigahan dyan, si Amina. Sana si Ma'am Amina, no, ng DBM or Department of Budget ay wala siyang kinalaman dyan. Wala siyang connection dyan or connect kasi mahirap na. Mahirap talaga. May tiwala ako kay Amina. May tiwala ako kay Amina, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakakilala kay Amina, si Amina po yung nagpa-picture kasama si Sara, si BBM na ginanon ni Sara tapos nilagay siya sa gitna. Si Olivar. Ayan, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Amina po yun, yung singkit na hanggang dito yung buhok, yung Muslim, na nagpa-picture sila doon, si BBM, si Sara, in good terms pa at that time. Kinuha siya ni Sara, dito ka. Ginanon siya. Ayan, nakita nyo? Yung babae, yun po yun si Amina. Actually, mga kababayan, ito po siya. nung naaprubahan na raw ang budget, 25% o 25 billion pesos daw ang napunta kay Ito po siya mga kababayan, si Amina, sa mga hindi po nakakakilala. Kasi una talaga mga kababayan na questionin dito sa Department of Budget, si Amina. Ayan. Si Amina at saka yung isa si Olivar ba yan? Mga kababayan, yan po. So dito nakalagay mga kababayan, plunder, conspiracy aid versus Bersamin Ken Pangandaman. Ayan mga kababayan, ako po. So, siya po si Amina. No? Sana hindi sangkot si Amina dyan. No? Kasi, nako, Amina, sa totoo lang, napakabait mo pa naman, nakapakatalino mo. Sana hindi ka dadawit dyan. Mahirap na. So, ngayon mga kababayan, kung sakaling totoo man yang naimbestigasyon ni Ping Lacson
na merong gumamit sa pangalan ni PBBM at i-insert itong 100 billion at sinunod ni Saldico kasi siya ang ng budget appropriation yan sa Congress. Siya yung pumalit kay di ba mga kababayan? Siya yung pumalit kay Eric Yap ng Benguet, congressman ng Benguet. So siya yung pumalit. So ngayon mga kababayan, siya kasi yung ng appropriation, budget appropriation yan sa Congress itong si Saldico sa pamamagitan ni Romualdez na House Speaker. So pipirmahan ni Saldico, pipirmahan ni Romualdez, labas ang pondo. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, kung totoo man na lumabas itong 100 billion gamit ang pangalan ni Marcos, tapos may mga miyembro ng gabinete ni Marcos na nag-utos kay Saldico at ito'y pinatuloy ni Saldico at pinirmahan niya, tapos pinirmahan ni Romualdez, labas na ang 100 billion. 'Di ba? So, yun po yun. Nadia Subaer, maraming salamat po ma'am sa pagpa-member sa ating YouTube channel. So, ngayon mga kababayan, continue natin. Walang value ang nasabing pahayag ng dating kongresista dahil hindi naman ito sworn statement. Pero sinusundan na raw nilang ilang clues sa pahayag niya. Sinusundan na namin yung pwede namin magamit doon kung merong relevance talaga. Di ba sir yun ang yung kay Saldico parang crowdsourced information yan Tama. Kailangan pa rin patotohanan ni Ko ang kanyang So ngayon mga kababayan, 'di ba ang sabi natin dati, hangga't hindi manumpa si Saldico sa Philippine Embassy or Philippine Consulate kung saan man siya naroroon ngayon, mawawalang bisa yung sinasabi niya. Mananatiling chismis, mananatiling paninira lang. Ngunit mga kababayan, ito ang kinakaganda kay Boying Rimulya ngayon na kahit hindi man legit, actually, hindi natin masabing legit mga kababayan. Parang itong mga sinasabi ni Saldico na pagdiin kay PBBM, kay Romualdez, patungkol sa mga insertion at kickback, para siyang parang smuggled. Alam nyo yon? Yung parang mga smuggled na sports car, parang smuggled na mga ukay-ukay, di ba? Parang smuggled na mga prutas at gulay. Kasi bakit ko nasabing smuggled yung mga statement ni Saldico? Kasi ganito yan mga kababayan. Kumbaga, hindi siya dumaan sa tamang proseso. Bakit? Parang alam mo yung magtitinda ka ng gulay pero walang permit. 'Di ba? So nagtinda ka nga, nabenta, kumita ka. Pero wag kang magpahuli kasi walang permit yan So ganun ang ginawa ni Saldico. Nagsalita siya, sige, salita ka ng salita. So nabibenta yung sinasabi niya. So habang nabibenta yon, wag lang siyang magpakita. Kasi pag magpakita siya, manadampot siya Kasi hanggat hindi yung titulado, yung kanyang statement, parang lupa. Hanggat hindi yung titulado, mangangahulugan na paninira lang yun. Mangangahulugan na sabi-sabi lang, chismis lang. Ang problema mga kababayan, ang kinaganda kay Boying, kahit chismis lang, iniimbestigahan pa rin niya. Chine-check pa rin niya. Yun ang maganda kay Boying kasi advance. So ang mangyari doon mga kababayan, kung ano man ang resulta ng investigasyon ni Boying or sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, kahit hindi man titulado, hindi man walang notaryo, yung statement ni Saldico, sinusundan ni Boying. Example lang yun, pero chinik niya kung totoo ba o hindi. Yan ang maganda kay Boying. Mga kababayan. So, ang problema lang ngayon, mga kababayan, sana kung may makita mang anomalya si Boying, ay huwag niyang ilihim-lihim. At sana, kasi pinangako ni Boying yan Mga kaibigan ko yan, mga kasama ko yan, mga kapraternity ko yan, mga kabrad ko yan. Sa mga hindi nakakaalam, si Boying at si Martin Romualdez ay magkabrad po yan. Magkapraternity po yan. So ngayon, kung mapatunayan na may kinalaman talaga si Romualdez, sabi nga ni PBBM, wala akong sinasanto. Kamag-anak ka man, kapamilya ka man, kaibigan ka man, kakilala ka man, malapit ka man sa akin. Pag may mali ka, mananagot ka. So yun po yun. Kita nyo mga kababayan, tinabla na ni PBBM. Mismong si PBBM na ang nagsabi,
Pinaubaya na niya sa ombudsman, mga kababayan, ang issue sa kanyang pinsan. Bigyan ko ulit kayo ng example, mga kababayan. Alam nyo, noon pa yan si PBBM nakakaramdam yan. Noon pa yan si PBBM nakakapansin yan. Diba? Noon ko pa rin yan sinabi sa inyo. Maraming ang nagalit nun eh. Bakit Kent? Bakit ganyan? Bakit ganun? Hanggang sa napalitan na nga ang House Speaker. Hanggang sa nag-resign na nga ang House Speaker. Bilang delikadesa kaya siya ay nag-resign. Diba? Ma'am Rosalie. Diba? Naalala nyo mga kababayan? Sinabi ko yan sa dati. Tanong nyo kay Ma'am Lily Tonini, kay Ma'am Carol Manzano. Ayan, nanonood yan sila lagi. At that time, yung nagsalita ko niyan, Jericel Puno. Ayan, nanonood sa akin yan. Yung patungkol sa sinabi ko na si Pinsan, si Junior, matagal nang nagtitimpi kay Pinsan. Antayin nyo mismo na si Junior na ang gagalaw. Sinabi ko sa inyo yan. Nandyan si Sir Michael Villarin. Diba? Sinabi ko yan. Noon pa. Ang daming ang nagalit sa akin noon. Bakit Ken? Ganito, ganito. Ganyan, ganyan. Hindi ngayon, naniniwala na kayo. Diba? Kaya ngayon, naniniwala na kayo. Diba? Ganun yun. Mga kababayan. Diba? Ma'am Bernicia Guerrero. Ma'am Chloe Nigel ng Hong Kong. So, yun po yun. Diba? Mahaba-haba ang pasensya ni PBBM. Siyempre, ngayon mga kababayan, kung alaman ni PBBM na sangkot ang pinsan niya, hindi kasi niya pwedeng i-voice out yan. Kasi siyempre, pinsan niya pa rin yan. Pinsan niya pa rin yan eh. Kamag-anak yan. Bilang delikadesa, masira ang pangalan ng pamilya nila. So, much better na siguro na ipaubaya mo na lang sa ombudsman. Si ombudsman na lang yung bahala, diba, na maglakad at mag-imbestiga niyan. Hindi na si PBBM. Kasi kung si PBBM, baka sabihin, bias. Diba? Pinsan mo yan eh. Ganun mo yan eh. Diba? So, hinahayaan na ni PBBM ngayon, nasa ombudsman na ang bola. Ma'am Stephanie, mega love shoutout po. Diba? Mga kababayan, dati na po, di na nagkakaunawaan yang si Marcos at si Tambaluslos. Kahit sa local government pa sila, lalo sila mangga, galit yan kay Tambaluslos. Diba? Sabi ni Rani Dimo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Tatlo kami. Ako, si Ma'am Lily Tonini, at saka si Ma'am Moonlight. Nanay Minda, hello po. Tatlo kami. Halimbawa, meron kaming nanakawin. Ma'am Lily Tonini, Ma'am Moonlight, at saka ako. Meron kaming nanakawin 1 billion. Ngayon, siyempre, tatlo kami. So, yung 1 billion i-divide mo sa 3, magkano kami? Tag 300 million. Ngayon, siyempre, tatlo kami. Paano namin hatiin yung 100 million? Hatiin namin, tag ano naman kami? Tag 30 million. Paano namin hahatiin yung 1 million? Hindi. Yung 20 million. So, tatlo kami. Hanggang sa maliit ng maliit. Ngayon mga kababayan, ang nangyari, dumating ang panahon na wag na nating hatian yan si Ma'am Moonlight. Tayo na lang dalawa, Ma'am Lily Tonini. So ngayon, ito si Ma'am Moonlight, anong ginawa? Imbes na hatiin ng ayos, hindi na hatian ng ayos, kumanta. Diba? Ma'am Moonlight? Si Ma'am Moonlight, ako, si Ma'am Lily Tonini, meron kaming nanakawing 1 billion. Ngayon, tatlo kami, dapat tag 300 million kami. May natira na 100 million. So, kami na lang dalawa ni Ma'am Lily Tonini ang naghati. Si Ma'am Moonlight, hayaan mo na, 300 na lang sa kanya. Sunod magnakaw kami ulit. 1 billion ulit. 300 lang sa kanya. So, medyo malaki-laki yung sa amin. Diba? Tag 350 kami. So, lugi nga naman si Ma'am Moonlight. So, ngayon ang nangyari, anong ginawa ni Ma'am Moonlight? Siyempre, sasabihin ni Ma'am Moonlight yan, alam nyo, ang may hawak talaga ng pondo sa ating bansa, 2 tao lang. Si Kent Garcia at si Lily Tonini. Diba? Ganun yan. Ngayon, gets nyo na. Wala akong pinangalanan ha. Si Ma'am Lily Tonini at si Kent Garcia.
Kasi syempre tatlo kami. Tatlo kami magnakaw niyan. Si Ma'am Lily Tonini at ako, tag 350 million. 1 billion nga ang ninakaw namin eh. So ngayon yung kay Ma'am Mulay, 300 million. 300 lang sa amin na 350. Wala ka na. Ang sunod, magnakaw kami ulit. 350 pa rin. Yung kay Ma'am Mulay, 300 pa rin. So anong ginawa ni Ma'am Mulay? Alam nyo, ang may hawak ng pondo sa bansa, 2 tao lang. Si Kent Garcia at si Lily Tonini. Di ba, Ma'am Susan Vergara? Ganon yun. Ngayon, gets nyo na. Kaya ngayon, mga kababayan, kung meron mang kurap dito, walang kinalaman si Marcos. 3 tao lang nakakaalam dyan. Yeah? 3 tao lang. Alam niyo na. 'Di ba? Kaya, yung isa, sabi ni Mamulay, parang lugi ako at lagi na lang kay 350, nakadalawang 350 na kayo. Ako, 300 lang. Parang hindi ito maganda. Siyempre, may jowa pa akong patayuan kong basketball court. Patatayuan ko pa ng magkano ang franchise ng gasolinahan, 10 million. Imbis na para sa pang-savings ko to, pamasahe ko tour around the world, na nakukuhaan kasi, di ba? So, yung butal pang jowa na yun pambigay na yung bola, pang jersey, pang bahay, pang gasoline station, hindi man kayo nag-share ng ayos. So, kaya magsasalita na lang si Mamulay. Alam nyo, 2 tao lang ang may hawak ng pondo sa ating bansa. Si Kent Garcia. Diba? Bakit nagsasalita yung isa at bakit niya alam? Kasi plano na nila yan noon. Hindi lang pangkagbalite. Oo, 'di ba? Pang Mauban Quezon, pang outing sana namin yan, pang jowa. Wala na yung butal na 'di ba? Ma'am Net, ayan, Ma'am Tet, may galab shout out po. Kaya yun. So alam nyo na, kung meron mang sangkot sa nakawan, 3 sila. Pero yung isa, nilaglag yung 2. So ngayon, si Junior, ang ginawa ni Junior, sige, Boyeng, ikaw na bahala sa 2. Ikaw na bahala mag-imbestiga dyan. Kasi bakit? Kumanta na yung isa. Ang problema ngayon, mga kababayan, kumanta si Saldico. Tahimik pa si Martin. Paano kung kakanta si Saldico at si Martin nasangkot si Lustay? Nga. Di ba? Paano kung magsalita si Martin at si Saldico nga? Ay, hindi po. 3 po kami niyan. Hindi lang kami 2. Ganito. Mga kababayan. Ako, sabi ko sa inyo, pinaubaya na ni PBBM.